So ito guys, may nahuli silang isang tangigi. So bali guys, dalawa. Hello guys, what's up? So welcome back again guys to my YouTube channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko kagaya nito. So guys, sa kaunting pag-subscribe nyo ay katulong din kayo para mag-grow ang aking channel at mainggan nyo pa ako na mag-upload ng mga ganitong isda. So ngayong araw na guys is ngayon lang kami nakapalaot ulit dahil sa bagyong uwan. So ngayon guys, papakita ko naman ang mga huli ng aming mga mangingisda. So guys, tara na. So ito guys, may nahuli silang isang tangigi. So bali guys, dalawa talaga yung tangigi na yan guys. So ito medyo malaki, maabot yan ng 4 kilo. So medyo maliit lang yan kasi halos dito makakuha sila ng isdang tangigi umaabot ng 15 kilo ang isa, ang bigat. So ngayon medyo mga maliliit lang. So ito po yung grasya lula ng bagyong uwan. So mga ilang araw din sila hindi nakapangisda or nakalaot kasi malakas kasi yung so ito yung mga nakuha nila guys. So tinatawag yan sa amin na gutob. I don't know if anong pangalan dyan sa ibang parte o sa ibang isla ng Pilipinas o ibang lugar, pero sa amin tinatawag dyan yan na gutob. So ito talaga guys, yung dalawang tangigi. So yung isa guys is tumitimbang siya ng 3.4 kilos. So 3 kilos and 400 grams. So yan guys. So yung isa naman guys, ito yung tinatawag din sa amin yan na natural spirit ba siya yan tawag dyan. So guys, dito sa amin talaga guys is kung makapalaot lang talaga yung mga mangingisda namin is marami talaga mahuhuli kasi marami kasing source of marami kasi silang technique or ano ba yan tawag sa iba dyan, klaseng hanap buhay sa pangingisda. Hindi ko talaga alam mo anong term dyan. So yan guys, tinatawag din sa amin yan guys na diwit. So diwit, magkasing pareha lang sila noon sa isdang barla, yung kulay itim, pero yung barla is medyo marami siyang buto. Ito is lesser lang yung buto niya, maybe ang buto niya is nasa ano lang, ibabaw ata. Same din sila sa barla. So yan guys is yung barracuda or tinatawag din sa amin yung pag maliit is bulato. Yan guys. So guys, again sana makatulong din kayo sa aking channel, mag-like, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel para mag-grow naman din yung channel ko. So ito guys, so sa mga ka-fishing ko dyan or mga nagpapakita sa mga huling isda, so siyempre guys, gusto ko sana maka-experience ng pumunta sa laot, kaso di pa kaya kasi wala kasi akong camera na gagamitin para sa pag-vlog sa doon sa dagat kasi ito ginagamit sa cellphone ko lang. So wala pa tayong budget diyan kasi kakasimula lang natin na mag-vlog. So yan guys. So if may makasahod na ako dito or something makaginawa din sa ay bibili talaga ako na pang-vlog na pwedeng dalhin sa dagat. Kasi ngayon hindi pa kasi pwedeng dalhin kasi cellphone na yung ginagamit ko. Hirap kasi pag mabasa sa ulan or sa dagat, medyo malaki din gasto. So yan guys, ito naman yung huli ng papa ko sa palangri. So tinatawag sa amin palangri or long line fishing, yung may tigi-isang hook ata yun, tigi-isang hook. So in every hook na kung maraming isda, so marami din ang nahuhuli. So yan guys. So ngayon medyo madumi pa talaga yung baybayin namin kasi buhat ng malakas na alon. So hindi namin maintindihan yung hangin o bagat ba yun kasi laki ng mga alon eh. So dinadala ng mga alon yung mga dumi or mga basura na galing sa ibang lugar. So yan guys. So guys, sana naman po ay gustuhan nyo din yung mga video na ina-upload ko. So medyo hindi pa master na mag-vlog kasi kakasimula ko lang, pero yung channel ko is
almost 5 years na siya, pero ngayong taon ko lang ito ibinalik kasi na-demonetize ito. So medyo ano lang talaga, nakakatamad nung wala kang ma-content. So ngayon tinatry ko to na ibalik, sana din pala rin guys. So sana matulungan nyo din ako guys na mag-grow yung channel ko. So kahit hindi naman ako kasing galing ng mga ibang content creator dyan or vlogger about fishing, so yung iba kasi is ang content nila is sumasama sila sa mga mangingisda. So yun guys, balik din dito guys. So yan tinatawag sa amin guys na pinyaho. So medyo ang isdang yan guys is mataba siya. So tinatawag din niya sa English na oil fish. So if nakakain ka ng sobra dyan is medyo magka-dehydrate ka talaga. So bali, kusa kung yung lumalabas yung mga taba o I think yung cholesterol na nasa loob ng katawan mo. So medyo ano po talaga, hindi siya recommended na kumain ng sobra. So kung pwede ka kumain dyan kasi ang laman dyan is parang ano, yung karne ng baboy na para talaga karne ng baboy yung laman yan. So pwede nyo siyang ano, isumba or pwede nyo siyang tula or prito, pwede yan guys. So sa amin guys, recommended namin is nakain yan na masarap isa iniihaw namin yan, masarap yan sa iniihaw. Pero yung asawa ng ate ko is ano, nilalagyan niya ng malunggay, ano, daming mga gulay. Kaya tinry ko, ang sarap talaga. Pero yung mga taba niya is namulutang siya sa ibabaw. So medyo hindi na siya masyadong makaka-dehydrate sa ano, makadiarrhea, I mean, sorry. So bali, tutulungan ka din yung oil fish na yan na ilabas yung mga dumi na nasa loob ng yung mga katawan. So natry ko rin yan nang kumain. So nagka-diarrhea ako almost 3 days. So hindi naman yan sasakit ang tiyan mo, pero na-feel mo talaga na ito na yung dahilan. So yan guys, ito naman yung barla guys na tinatawag ko guys. So parang ano siya, liwit. So medyo madami na siyang buto, mahaba ang mga buto dyan guys. So ang recommended namin dyan guys is niluto namin siya sa suka. So I don't know anong tawag yan sa Tagalog. Sa amin inununan, I think adobo ata yan, I'm not sure. So paki-comment daw guys is ano yung inununan or yung nilalagyan ng suka, bawang at saka ano, yung mga onion, ganyan guys. So yan guys, medyo madala lang ako kasi first time ko din to guys na mag voice over ng mahabang video. Ito ay 10 minutes videos guys. So yan ang tagigil guys. So ang kilo now guys is 300 na po yan siya ngayon. Buhat po kasi ng bagyong uwan. So mostly pag wala namang bagyo is normal lang yung araw, is binibenta lang po talaga siya ng 240 or 250 per kilo. So ngayon maabot na siya ng 320 to 350 per kilo na kasi ngayon lang po nakalot ng isda yung mga nakapunta ng laot yung mga mangingisda namin. So guys, hindi pa talaga ako magaling magtagalog kasi na po sa Mindanao kasi kami nakatira, kaya minsan lang gumagamit ng Tagalog na salita. So sana po maintindihan nyo po kami guys, or maintindihan nyo ako guys. So yan guys, yung gutob, anong tawag dyan sa Tagalog. So medyo mura, mahalin yan ngayon. Ang kilo po niya ngayon is 200 na po ang kilo niya. Yesterday ang kilo po niyan sa merkado is umabot po siya ng 280 pesos. So parang karning baboy na din yung presyo niya. So ako bibili na akong karne kaysa isda kasi mahal talaga yung isda kasi walang nakapalaot sa amin buhat ng bagyo. So inaangkat nila yan sa ibang lugar. Bali patong na patong, kaya na mahal yung presyo. So guys, maraming salamat po sa lahat ng mga
nanonood ang aking video. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan guys, so subscribe naman po sa aking YouTube channel para naman po ay matulungan nyo ang aking channel na mag-grow at ma-inspire din ako na mag-upload pa ng maraming video na kagaya nito about fishing. So if may camera na tayo guys for vlogging sa laot is baka iba na din yung content ko, hindi na ganito. So sasama na ako sa mga nangingisda guys. So guys, yun na po, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.